Hello. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, so nagpapasalamat ako na ako'y may tinig ngayong umaga. I lost my voice last Wednesday night and double thought about canceling the speaking engagement today, but I did not, and I claimed and did my homework assignment for myself so to be able to recover my voice. At least, naiintindihan. Okay. So, it's my fourth time to be here in this pulpit. And the first time I was here, your pastor told me that I'm a member of the family. Welcome to the family. Ibig sabihin nun ay mauulit yung aking pagbalik-balik. It's actually my fifth time to be here. The first time was with Pastor Rodel. We were just outside because it was that Sunday. You showed me your church. Sa po yung una nung kakilala dito, so remember that story. Because I stayed here in Carmona 18 years ago. Yeah. So we have known each other 18 years ago. And I was so surprised when Doc Murphy was telling me that he is from this place and said, oh, I can remember that place. I think that place is familiar for me. So I mentioned him. Oh, that's my associate pastor. Oh, really? What a small world. Yung pala, magtutuloy-tuloy ako dito. Okay. Ilang beses kong narinig sa praise and worship leader kanina, the word manifestation. So I know that this church is well taught about manifestation. The very goal of God in the Bible is the very goal of the Apostle Paul that he expressed in Philippians 1:20. Pwede po ba natin ipakita dito? Philippians 1:20 in the King James Version. Yes, tama. I always use King James. Bagamat wala akong Ethiopian Bible. Are you familiar with the Ethiopian Bible? According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed. Wala akong ikahihiya, but that with all boldness, as always, so now also, Christ shall be manifested, exalted in my body, whether it be by life or by death. That is the heart of the Apostle Paul, capturing the heart of God. The very heart of God is His manifestation. And I'm so happy meeting your pastor, Dr. Rene, with that kind of mindset. I can still remember the prayer. Mother pala siya ni Pastor Rodel, kaya pala ganun siyang manalangin. Very pastoral-like. Nagpapasalamat siya kay Lord na binigyan kayo ng pastor na nagpapakain, magaling magturo, masipag. And hinahanap niya si Lord. Pag ang pastor po ay hindi na nag-aaral, when he stopped growing, he stopped leading. Amen. Amen. Ang mabuting mangangaral ay mabuting mag-aaral. Yes. At ang pastor nyo ay malupit pagdating sa pag-aaral hanggang ngayon. Hallelujah. Napakalikot ng utak niyan. Asan ba yun? Alam niyo po, sa mundong ginagalawan natin, madaling intindihin
na pwede kang yumaman, napakayaman, na walang Diyos. Alam po natin yan. Amen. At ang dami po mga tao na nakatap ng biblical principle about manifestation. I have seen so much. In one of the gatherings that I've attended, there was a speaker, a motivator. Then I was the next to talk the following meeting. But the first motivator talked about the principle of success. He became a billionaire. He started only in a networking business and dreaming of only having one car. Then at the age of, I think, late 40s, he is now driving a Ferrari, Mercedes. He is a multi-billionaire. A Muslim guy. And you know what he talked about? The law of attraction. The law of manifestation. This principle that is now being broadcast in the podcast, in the internet, is very dangerous. You can be happy, you can be rich without God. Enjoying all the worldliness and worldly pleasures that they can buy with their billions of money in the world, to end up in hell, to suffer for eternity. Is it worth living for? No. No. Now, the manifestation that we're teaching here is not only for in this life, but this is also for eternity. Amen. Wow. It's nice to live a life of prosperity here on earth. Yes. But life is not just about here. There is the final destiny in heaven. And we are shooting two birds in one stone. Getting rich here and richer in eternity. Yes. Don't get sidetracked about it. This is not the final life. Yes. And the secret is by manifesting God here. Anything that God is manifested, most especially His character, holy, humble, loving, merciful, generous, Amen. those will be counted for eternity. Amen. Don't get sidetracked. Be generous as much as you can Yes. and invest for eternity, not only in this life. Yes. Amen. Amen. Let's have a short prayer. Father, I thank you for the opportunity again to be your spokesperson with an intense desire coming from the Holy Spirit, coming from the throne, that you will speak through me today to this precious congregation and precious individual. Have your mighty work this morning in everyone's heart, to lift up the heart, drawing nearer, closer to you as it was a while ago. So I declare your glory, your power, your manifestation, your victory. In Jesus' name. Amen. Amen. So ako po ay magsasalita ng tama lang sa oras, sa binigay sa aking time allotment. Mga 2 oras lang naman. Tama ba? Yes. 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 Okay. Ang tagamundo, as I have said a while ago, can manifest riches, even billions, without God. Yes. And again, binanggit ko kanina, that we can also do that. Pero tapon. Tapon yun. Yes. Mas binanggit ko last time na mas higit na interesado ang Diyos sa kabanalan mo kaysa pagyaman mo. Amen. Yayaman ang hindi banal, tapon. Yes. Yes. Kaya
Hindi po, ang prosperity gospel, ang kanilang pinaka-highlight is material wealth. Nagaganap ho. Mayayaman ang taga-prosperity gospel. Joel Austin is one. Creflo Dollar, ay? Maraming dollar. Kenneth Copeland, I cannot cope with your land. So marami yung mayayaman, but they highlight on giving as seed money. Tama ho naman yun eh. But we, proponent of the true gospel, not just prosperity, but holiness of the gospel. Amen? Para po mag-manifest ang Panginoon sa atin, mightily as Christians, we are to be having the object of our manifestations, desires, and everything is the manifestation of God. Giving God the glory. Amen? Amen. Yun po yung pinakadapat intense heart's desire ng bawat isa. The manifestation of God. Pag sinabi nating manifestation of God, we are not limited to righteousness and holiness. Of course, to power, authority, and prosperity as well. Amen? Naalala ko po yung isang preacher na nagsalita sa aming gathering one time. Nalulungkot po siya kasi siya in-invite na speaker somewhere in the province. And then after the talk, the host pastor said, "Pastor, I'm sorry to tell you that you are here today. And I'm so sorry because I have even nothing prepared to feed you for your food today as our speaker." Na-disheartened po siya, hindi dahil siya walang kakainin, kundi here is a preacher preaching faith and then no food to offer to a guest pastor. Parang inconsistent, hindi po ba? Pag sinabing Christian ka, sinabi ng pastor niyo kanina, kaya mong i-manifest ang material, even blessings, down here. Tama po? Okay. Ang pinakang prinsipyo nais kong dalhin sa inyo ngayong umaga na nandito po ako, na napakahalaga sa Bible na nakita ko, na binigyan ko ng diin during October, I was here, Pastor's Month. Yun po yung Pastor's Month about honoring the pastor. At tama-tama po ngayon na nandito ako dahil your pastor will be celebrating his 47th birthday this coming June. Tama po ba ako? Yes! Amen. 7. So it's very timely na ako ay nandito ngayon. Dahil ako po'y naniniwala ng ikauunlad po ng iglesia at patuloy na ikauunlad ng iglesia ay may kinalaman sa pagpapahalaga at pagtatrato sa inyong pastor. Amen. Amen. So gusto ko pong malaman during the preaching or from the preaching that I gave last October, may I know how it affected you? Did it help you elevate your attitude, your love for your pastor a bit? A bit? A bit or a big? A big. And I want to resuscitate that drive, that attitude this morning. That is my goal today. That the more you will learn how to value your pastor, because he is a very vital person in the church or in the churches. There are 4 things that I would like to say about the pastor. Number 1, the creation of the pastor. Paano ba nagiging pastor ang isang pastor? Ginusto niya lang ba? Prestigious ba? Secondly, malalaman niyo ang pastor kung tinawag siya. Lalo na sa pangalawang puntos ko, the cares of a pastor. Ano ba yung kanyang heart's desire? Ano yung pinaka-burden niya? Malalaman niyo po yan. Mamaya. And then thirdly, the cost of a pastor.
Ano ba yung value talaga niya? Makita natin sa Bible, paano siya binavalue. And then lastly, the consolation of a pastor. Okay? So number 1, hindi po ako nakilala, kundi dito pang-4 na beses na. Paano po kayo naniniwala ako'y pastor? Marunong sumigaw? Marunong magalit? Inutil kayo? Natutuwa po ako na I was one time in a McDonald's, seated. A girl appeared to me. A lady. Sabi niya, pwede po makiupo? Hindi ko kilala. Ay, sabi niya, pastor po ba kayo? Paano mo nalaman? Ramdam ko lang po. Kakatawa, ano? Hindi yung, kayo yung sindikatong nakita ko sa Di ba kayo yung swindler? But, nangyari po yun, and not only once. Ibig sabihin, meron kong aura ng pagkapastor. At meron pong minsan, alam niyo po ba? Tinawag po akong ganito. Pari ka ba? Ay, nakakatawa, ano? Bihira yung pinapagkakamalang artista. Baga, minsan meron. I would like to welcome my wife here, who is with me now. Nag-iisang asawa ko ho yan sa Pilipinas. Okay. Paano po ba nagiging pastor ang isang tao? Dahil ba gumraduate sa Bible school? Alam, nalulungkot po ako. Meron po doon nagsalitang pastor. Kagaling! Hanga po ako. Pero mas hanga ako kay Doc Morphy doon. Okay. Ang isang katibayan, ako'y pastor. Eh dahil ako'y may diploma. Ako po ay attender lang noong time na yun. Gusto ko sana magsalita, pero dahil matatanda yung mga pastor nandun, mukhang mababalasik, ayaw na-intimidate. Hindi ko bang malatandaan natin ng pastor ay ganare? Sa Bible? So hindi na. Pinabayaan ko na lang, ayun po ang kanilang palatandaan eh. Paano kayo naniniwalang si Doc Morphy, pastor? Sino may sabing pastor siya? Baka naman magaling lang magsalita yun. Hindi naman talaga. Okay, ganito po yung malaman natin. Okay. Sa Bible, sa Lumang Tipan, ang tawag po sa pastor ay anointed. So may 3 klase po ng leader sa Lumang Tipan na ina-anoint. 3 klase. Okay? 3 branches of government. Israel was a forerunner of the church. Okay? Forerunner. Ito yung pattern. Ang ina-anoint po sa, hindi na po tayo magbubukas ng Bible, prophet, priest, and king. May 3 anointed leaders. Okay? Very powerful po yung 3 yan. Pero ang kinatatakutan po dyan yung prophet. Kasi pag nagsalita po ang prophet, galing kay Lord direct. Kaya ng prophet mag-rebuke sa king, even sa priest. Okay? 3 po yun. Sa New Testament, ang 3 itong different branches ng government, pinag-isa sa isang pastor. Pag sinabing king, political leader, ito po yung bishopric. Bishop. Episcopus. Kaya meron pong episcopal yan. Okay? Kami po mga pastor ay bishop overseer. Okay? Administrator po kami. We are gifted to administer. We are gifted leader or leaders. Pangalawa, sa New Testament, ang equivalent po ng priest ay elders. Standard bearer ng righteousness. Ang priest po, merong nakalagay, holiness unto the Lord. Kaya po, hindi pwede ng pastor ay hindi banal. Sabi ko nga po last time, pwede hindi magaling mag-English, katulad ni Doc Morphy. Pwede yun.
Pwedeng may mga weaknesses siya sa may ilang bagay. Pero yung kabanalan, that is non-negotiable requirement of a pastor. Kasi dadalhin namin kayo sa kabanalan, hindi naman kayo banal, hindi naglulukuhan tayo. Di ba? And then, pangatlo po, ang pastor sa New Testament, ito po yung tinatawag na pastor. Pero wala pong word na ginagamit sa New Testament na pastor because it is a function. Pakita ko po sa inyo sa Acts chapter 17. Simulan po natin sa verse 17. Acts 17:17. Parang hindi. Sa verse 28 po, tingnan natin. Ito na. Chapter 20, verse 17. Acts 20:17. Ito po yung gusto kong bigyan din. Yan. So si Apostle Paul ay nagtawag po siya ng mga elders sa church. Ano po yung elders? Yun po yung unang-unang pangunahing tawag sa mga pastor. Noong nagsisimula po ang church, hindi po pastor. Sa ibang mga churches po, yung Presbyterian denomination, ang kanila pong pangalan sa kanilang leaders ay elders. John MacArthur is one. Pastor John, kasi siya po yung nagpi-feed, pero siya po yung elder. Eldership rule ang tawag nila. Okay? So, tumawag po siya ng mga elders sa church. Yun po kasi yung term na ginagamit noon eh. Hindi po katulad yung majority sa atin, pastor. Ang sabi niyo po sa verse 28, tignan niyo ha. And they will come to him, he said to them, ye know, verse 28. Verse 28. Sorry. Ang kanyang inutusan po yung mga elders, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you bishop, overseers. So nakita natin, yung kanyang kinakausap ng mga elders, inutusan na do the work of the overseer. So dalawa na ang kanyang function. Elder ka, bishop ka. Then ang sabi niya po, to feed the church of God. Kanino pong trabaho? Ano pong trabaho yung feeding? Trabaho na pastor. So nakita po natin sa passage na ito, Acts 20:17 and 28, ang iisang tao na may tatlong offices. Sa lumang tipan, prophet, priest, and king. Sa New Testament, elder, bishop, and pastor. Nakuha niyo po? Why? Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 5, simula natin sa verse 1. First Peter chapter 5, verse 1. The elders which are among you, yan, I exhort, sabi ni Peter, who am also an elder. Nakita niyo? So si Peter ay apostle and at the same time elder or pastor or bishop. Okay? Verse 2, feed the flock as a pastor. Okay? Which among you, taking the bishopric, the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre. Filthy lucre is not for financial gain, but of a ready mind. Tuloy po natin sa verse 3. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Example po kami. Tuloy po natin sa verse 4. Okay. And when the chief shepherd shall appear. Sino po yung chief shepherd? Lord. Jesus. Ang tawag po sa amin ay under
shepherd. May chief of police, may police. Shepherd, shepherd. Pastor. Shepherd is feeding. Nang sabi niya kay Peter, feed my sheep. Alam niyo, napakapalad niyo po, ang galing mag-feed ng inyong pastor. Sa totoo lang mo, ako'y ayaw kong mamula. Nalulungkot ako po, may natin na kong church dati. Sa pulpito, binubuksan yung mga lumang notes. Haltang hindi nag-aral. Ba, isang linggo yung hinintay, upo kayo dyan, tapos yung pastor hindi nag-aral. O, okay lang sa inyo. For us, our training, it is a crime for us to bore, to make you bored in our preaching. It's a crime for the pastor. It's a crime for us to misrepresent the word. Kaya hindi po ganun kadali ang maging mangangaral. Amen? So ngayon, nakita natin ko na yung pastor, kasi si Christ is a prophet, priest, and king. Kaya yung kanyang pastor is also a prophet, priest, and king. Naintindihan niyo? We're the king of the church. Sinong tututol doon? Meron ba? Okay. Maastig ang inyong pastor. Eh, king ang pastor eh. This is his domain. Don't challenge him. Amen. Okay? We are the administrator in totality. Nothing is happening in the church without us knowing it because we are the overseer. And we are the main feeder of the church. We receive revelations from God. Okay? Kaya po naging close friend kami ni Doc Morphy because of the same revelations na abot namin how to manifest. Mahirap po yun. Akala nyo ganun kadali. Ang dami nakakarinig dyan. Hindi na kayang, masarap pakinggan, pero how to implement it? Hindi ganun kadali po yun. Okay? So ngayon, paano ko malalaman ako ay may calling? Pastor Den. At paano nyo malalaman ang taong nasa harapan nyo ay may calling? So, yung pag-invite sa akin dito is a guarantee na intindihan ni Doc Morphy kung ano ibig sabihin ng calling. So, hindi siya basta mag-invite dito na walang calling. Kuliling ang tawag doon. Okay. Pag tinanong ako, Pastor, paano mo nalamang pastor ka? Sa lumang tipan, anointed. Sa bagong tipan, ang tawag, tinawag. Galatians 1:15. Tingnan po natin. This is, review lang po ito. Alam niyo na po ito. Sabi po ni Paul, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called. Tinawag. So ang tawag sa pastor ay tinawag. Hindi kinalabit lang, hindi siniksitan lang. Oy, Rodel, tinatawag kita. Halika na. Maglingkod ka bilang pastor. Tinawag po ang tawag sa New Testament. Bagamat kadalasan po sa mga Pentecostal churches, ang tawag po rin po ay may anointing yan. Di ba? May anointing. Anointed pastor yan, anointed preacher yan, yung mga term natin. But that is coming from the Old Testament concept. Nagdinadala natin ngayon. Anointed. Paano kung malalamang anointed nga si Pastor din? Paano malalaman, Brother Mark, na anointed ka nga? Ha? Sabi po ng iba, ay walang Diyo naman dyan sa church diyan eh. Marunong lang ang sumigaw ay pastor na. Eh sa amin sa Batangas ay talaga namang pag ikay tinawag. Okay. Tatlong bagay po para maintindihan nyo ang tinawag. Number 1, may biblical qualification po tayo. 1 Timothy chapter 2, huwag natin tingnan. Blameless when it comes to moral life. Not when it comes to English speaking, ha? Hindi tayo pwede maging blameless doon. Di ba? Okay. Number 1, yung buhay niya, makikita niyo, meron siyang life. Exemplary. Di ba? Examples.
Makikita niyo yung kanyang faithfulness, commitment, dedication. Makikita ng tao dito yan kung sino dito ang papastorin eh. Di ba? Alam din natin kung sino yung may membrohin lang. So, sinong may himig pastor, may dating na pastor. Marunong magpapastor yan, tingin ko dyan. Di ba? Sino po dito ang nakikita nyo, napitisan nyo, magpapastor din? Ayun, nagtuturo na. Alam, Brother Mark, ang una nakakakita mga tao, hindi ikaw. Ay, ito pa. Hindi. Yan, grabe. Sino ba? Baka naman ikaw. So, magpapastor. Okay. Yung kanyang profile, yung kanyang dating, nakikita niyo yung aura niya eh. Okay? Hindi siya tinawag ng Panginoon dahil nag-aral siya, matalino siya. Itong taong ito, ang sabi doon kanina, from the womb, sanctified. Pero hindi po sinabing siya tinawag ng Panginoon. Nagsimula lang sa womb ang kanyang implementasyon. Pero kailan talaga nagsimula yan? Kailan nagsimula ang kanyang pagiging pastor? Any idea? Kailan siya naging pastor? Mother's womb? Okay, tingnan natin sa yung pagiging pastor ni Jeremiah in Jeremiah 1:5. Ano verse? Jeremiah 1:5, please. Before I formed thee in the belly. So wala pa pala. Wala pa sa womb. And before thou camest forth of the womb, I sanctified thee and ordained thee to be a pastor unto the nations. Hey! A pastor is predestined. Yung kanyang pinagdaanan from the mother's womb, ang klase ng nanay at tatay niya, ng mga lola at lola niya, dahil siya may predestination, nakaprepare lahat ng dadaanan niya, lahat ng kanyang buhay, lahat ng kapihan na kanyang dinanas, lahat ng edukasyon na meron siya, para pagdating ng araw, magiging pastor siya, dahil siya ay predestined pastor. Doc Murphy, whether you like it or not. Hindi nakita ng Panginoon, papastorin itong batang ito Saka tinawag ng Panginoon, no, predestined ho yan. Predestined ho yung magpapastor. Hindi yung gustong-gusto ko talaga magpastor, kaya tinawag ko na, no, kahit gustong-gusto mo. Okay. Pangalawa, gifted ka. Meron kang profile, holiness, faithfulness, righteousness, yes. And then pangalawa, you are gifted as a preacher, teacher. Ephesians 4:11, it's a gift. Leadership is a gift. The gift of administration, gifted siya. Halos lahat ng gift nasa kanya. Okay? Halos lahat, I say. Kasi, magiging model siya ng church eh. Ang pastor model. Tingnan siya, Doc Rene. Doc Rene, rumampa ka nga rito para pakita mong model ka. Huwag na. Okay. Pangatlo, yun yung personal dealing ng Panginoon sa tao. Pwedeng banal ka sa church, faithful ka, gifted ka, pero walang personal calling. Pwede po yun. Ang personal calling, ikaw lang ang makakaintindi noon na God is dealing with you in a very personal way. Pag walang dealing, i-rumble ho yung word na dealing. Leading lang na maglingkod. Walang personal call. Okay? So, alam niyo na yung tatlong bagay para malaman niyo yung pastor. Number 1, yung profile ng life niya, dito po galing yan. Pangalawa, gifted siya. Pangatlo, siya mismo may personal testimony na siya lang ang nakakalam. Tinatawag talaga ako ng Lord. At ang isa pong bagay ng mga tinawag ng Panginoon, hindi nila gusto yon. Pangalawa, wala silang kapayapaan. Hindi sila nagsasabing, yes, magpapasod na ako, Lord. And that happened with me. Personally. Okay? Number 1 point, alam niyo ng creation ng pastor? Tatlong bagay para hindi kayo malito. To recognize a pastor. Okay? Dadako po tayo sa the cares of a pastor. Ano po ba ang damdamin ng isang pastor? Because God molded him, God created him, ano bang meron siya? Okay? Are you ready for the cares? Ano ba yung damdamin ng isang pastor? Okay? Si David ay tinawag sa Bible a man after God's own heart. For 2 reasons, makita po natin. Okay? Yung 2 reasons na ito. Bakit tinawag si David na a man after God's own heart? Sa Tagalog pa,
kapuso. Okay? Sounds familiar? Kapamilya. Kapatid. ABC5, kapatid. Kapamilya. Channel 2, kapuso. Oh, ang galing. Okay. Wala akong kaisip. Walang kaisip. Okay? Kapuso. Bakit po siya tinawag na kapuso ng Diyos? First, Samuel 13:14. But now, thy kingdom shall not continue, sabi kay Saul. The Lord had sought him. Ano po yung God had sought him? A man after God's own heart. Si Saul? Hindi. The pastor is a man shaped by God, his heart, and his mind. A man after God's own heart. Why? Okay, tingnan po natin Acts 13, verse 22. Acts 13:22. Ituloy po natin, verse 24. Sorry, balik tayo. Acts 13, kay David. Kulang to. And when he had removed, yan ang kompleto niya. Kulang. A man after God's own heart, binanggit siya. Why? To fulfill all my will. Nawa niyo? Kanina po, 1 Samuel 13:14, he shall rule my people. Okay? God shaped up the heart of David to have a love for the people. Hindi ka pwede magpastor na wala kang pagmamahal sa tao. At ang masaklap yan minsan, kahit di ka nila mahal, mahalin mo. Amen? Amen. So yun po yung pastor, meron siyang heart. He cares for the people. We are people's person. We love to be with people. Meron po nagsabi sa akin na mini-mentor ko ngayon na magpapastor. Yung isang pastor doon sa church namin, pagkatapos mag-preach, wala, hindi nakikimingil sa tao. Ayaw makikipagkamay sa tao. Sabi ko, hindi pastor yun. Kamay lang hindi magawa. You have that heart for people. To shake hands with people, to hug people. You love people. Okay? We shall fulfill all my will. We are the implementers of the will of God dito sa church. Diyan po nyo malalaman kung ito ay tinawag ng Panginoon kasi yung kanyang care is the care of God. He cares about the cares of God, the people in His will. Wow! O, tingnan po natin before I move to my third point. Okay. 1 Thessalonians chapter 2. This is the heart of a pastor. 1 Thessalonians chapter 2. Tingnan po natin. Okay. Verse. For yourselves, brethren, know our entrance in unto you that it was not in vain. But even after that, we had suffered before and we were shamefully entreated. They were entreated shamefully. Pinahiya sila sa Philippi. This is in Macedonia. Verse 3. Tingnan po natin yung pastor's heart. Our exhortation was not of deceit, nor uncleanness, nor in guile. Okay? So wala po kaming pagkukunwari sa aming pagtuturo. Mararamdaman po ng tao yan. Hindi po kami nang bobola. Medyo lang. Pero hindi po totoo yun. Dahil totoo kami sa puso namin. Di ba? Nor in guile. But as we were allowed of God to be put in touch with the gospel. Verse 5. Neither at any time use we flattering words. Hindi kami nang bobola. Okay? Hindi po kami covetous. Walang cloak of covetousness. Ramdam niyo po kung ang pastor may covetousness. Di ba? Madaling maramdaman po yun. Sa maliit na bagay lang, alam mo na. Naalala ko po yung pastor. Pag may ka-meeting ako, sabi niya, pastor, pag may ka-meeting ako nagpakape. Okay lang yun kasi pastor ako eh. Next meeting namin,
Pag ako pa rin nagpakape, kape pa lang, niloloko na ako, wala nang third meeting yan. Kubetos yung kausap ko. Kape lang eh. Ako na nga nagpakape nung una, tapos pagkala ako pa rin. Kubetos! No third meeting. Kape pa lang yun, okay? Verse 7, ito na. Ito na yung puso ng pastor. But we were gentle among you, even as a nurse cherishes her children. Lalo pag bago pa yung church. Okay? Medyo nag-i-escalate po yung treatment ng pastor pag nagmamature na. Hindi na bata ang turing. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but what else? But also our own souls. Because you were dear unto us. Kami po mga pastor, hindi lang gospel at salita ng Diyos ang gusto namin i-hex sa inyo. Gusto namin ibahagi ang aming kaluluwa, ang aming buhay. Dahil ang pagpapastor ay ang pagtatahi ng buhay sa miyembro. Ang church na ito hindi tatagal ng ganito at hindi ganito kalago kayo. Kung walang pastor, no? Kung walang puso na hinubog ng Diyos para maging pastor sa pagkatao ni Doc Morphy. Awan niyo po. 37 years. Ibig sabihin, nagpastor siya rito, 10 years old, kasi 47 na siya ngayong taong to. Yes. Bata po talaga. Grabe, 37 years. Wow! Here in this church, limi-limiin po natin ang kanyang pinagdaanan ng pagtitiis. Paano sinimulan ito? Paano kayo nakabili nito? May tanong ko po kayo, yung kotse niyang tatlo, galing po ba sa inyo yan? O nagsakripisyo siya sa pagtuturo niya. Kasi may talento siya eh. How I wish magkaroon siya ng isang kotseng galing sa inyo. Yes. Sports car. Sports car? Yung maliit kasi, Malaki talaga. kasi yung maliit kasi pang sports yun kasi kapag sinasagi ka, dapat sports ka. Okay. Okay. So yun po yung puso ng pastor. We love the people. We want to impart not only the gospel but even our own soul, our own life. Kung gusto namin, huwag nang magkaroon ng offering, bigyan na lang namin kayo ng pera. Kung pwede lang, pero hindi naman yung design ng Panginoon. Yes. Kasi hindi naman namin target na magkapera sa ministry. Yes. We just want to impart life. Amen. We just want people be lifted up and draw closer to God. That is all what we want. Amen. We want them to be great manifestors. Yes. Amen. Amen. That is our goal. Okay, now, nakita po natin ang pastor's heart. The cares of a pastor is the care of God. But let me tell you this, why yung kanyang concern, bago ko dumako sa third point ko. Alam niyo ang pinakamatindi kay David na natas niyang heart ni God? Tingnan po niyo to. Psalms 132 verse 3 and 4. Do you want to know? This is it. A man after God's own heart. Sabi niya, surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed. I will not give sleep to mine eyes or slumber to mine eyelids. Verse 5. Until I find out a place for the Lord, an habitation for the mighty God of Jacob. Hindi ako pipikit. Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko naihanap ang Panginoon ng kanyang temple, ng kanyang tahanan. Wow. Hindi po yan naging puso ni Saul. 40 years si Saul, I think. 40 years siya naging pastor, naging shepherd ng Israel. Hindi niya inisip ng Lord patayuan ng temple. At yung pong tabernacle, yung pong Ark of the Covenant, naandun po sa may isang lugar lang, sa may parang gilid lang po ng bantang Israel. At ang ginawa ni David, nung siya po yung naging king na in 2 Kings chapter 6, kanya pong pinakuha po yung Ark of the Covenant. Remember Uzzah? So, dinala niya po sa center. At pagkatapos, ginawa niya po ng temple. Bakit? Ano po yung puso ng Panginoon? Okay? 132 verse 13 and 14, tinan po ninyo. For the Lord hath chosen Zion, He hath desired it for His habitation. Nakuha niya ang puso ni Lord. Gusto ni Lord magkaroon ng temple ng kanyang covenant, ang kanyang Ark of the Covenant.
Ang sabi ng Panginoon, this is my rest forever. Kaya lagi po nandoon. Okay? Here will I dwell, for I have desired it. Okay, mga kapatid, ang damdamin po ni David ay ang temple ng Panginoon. Nakuha niyo? Dahil sabi ng Panginoon, ito yung gusto ko magkaroon ako ng tahanan. And you know what? Tinanggal ng Panginoon ang kanyang temple. The first temple built by King Solomon. It was King Solomon who built that. Pero siyang bumili ng lupa sa nagsimula. At pagkatapos AD 70, nawala yung temple. Nag-change ng residence ng Lord. Saan? Sa atin. Okay? Ito na yung point. Kaya kung meron kang pagmamahal sa temple ng Panginoon, the church, you're touching the heart of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. You're touching the heart of God. And no wonder God will bless you. And God will manifest in your life even more. And the reason why God is manifesting so much to your pastor, because his heart is for the temple of God, the church. Amen. Nawa niyo? So yun po yun, ang heart ng pastor is for the temple of God, the church. Para po sa hindi nakakaunawa, you ask God now, Lord, what is the most important thing or something in your heart? The Lord will say to you, mga taong kinamatayan ko, I died for them. Isn't it obvious? This is the most important in my heart. My people. Okay? Okay ngayon. Dadako tayo sa third point. Gano'ng kahalaga yung pastor? Sa palagay niyo. Hindi ko po alam na ang pastor pala ay gano'ng kahalaga nung ako'y nagpastor. Talagang alam ko lang may calling po ako, hindi po for anything else. Na gano'n pala ka-prestigious sa mata ng Panginoon ng pastor. Okay, let me say this to you. Gano'ng kahalaga ang pastor? Okay? 1 Timothy 5:17. 1 Timothy 5:17. Nandun ba sa taas yung gaganon? Ay, sorry. So, nandito pala. Sarap ko lang pala. Okay. Thank you, 1 Timothy 5:17. Let the pastors that rule well. Pasok po ba dito si Doc Murphy? Yes. Pastor that rule well. Be counted worthy. Pakisabi nyo nga po. Worthy of Double honor. double honor. Do you believe in that? Yes. Ano ibig sabihin ng double honor? First honor na, second honor pa. Okay, ganito po yun. Para maintindihan niyo po yan. Lahat po tayo sa Lord equal Amen. when it comes to position. Take note. When it comes to position, before God, we are all equal. Christ died for everyone. But when it comes to function, we are not all equal. Yes. We pastors are different. All of us are chosen, but the pastors are chosen of the chosen. Amen. Double honor, you honor the member and give the double honor to the pastor. Amen. The context is about finances. The context. But it has also another application. Dito po sa church ng Panginoon, may kanya-kanya po siyang function at importance. Yung janitor dito sa church, irespeto nyo. Pero yung kanyang function as janitor, bilang anak ng Diyos, mahalaga siya. Pero hindi kasong importante ng pastor. Pag wala ang pastor, pwede mag-preach ang janitor? Pwede. Kung siya mismo rin, ang inyong pastor. Palagay ko, hindi naman ganoon dito. Di ba? Naka-Amerikana, nagmamap. Asa member mo? Eh, janitor din kasi ako dito eh. Double salary. Okay. Ang Bible naman sabi, double honor. Ito pa, sabihin ako sa inyo. Ano kaya? Ang sabi sa Matthew 11:11, tinan po natin. Ako'y natatakot, baka lumampas ako ng 2 oras dito. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Nakuha niyo po? Sabi dito, walang taong isinilang
ng babae, natural. Hindi naman pwede magsilang lalaki. Okay? Walang isinilang ng babae greater than John the Baptist. So, ibig sabihin, lahat ng tao sa ibabaw ng lupa, walang higit pa kay John the Baptist. Do you understand that? Sinong greater? John the Baptist or King David? Brother Mark? Ha? John the Baptist. Amen? Sabi mo? Sabi mo? Sinong greater? Brother Ed? Sinong greater? John the Baptist or Moses? Moses. Eh sabi mo ng Bible, wala daw babaeng sinilang na mas greater pa kay John the Baptist eh. Sabi ng Bible eh. Sino? John the Baptist or Moses? Okay na. John the Baptist. Eh pastor, si Moses, propeta yan eh. Tsaka leader yan. Okay, i-specify po natin. Luke 7:28. Tinan po natin. Luke 7:28. For I say unto you, among those that are born of women, there is not a greater prophet. It is specific. Sinong greater? John the Baptist or Noah? John the Baptist or Abraham? Ang galing. Pwedeng bigyan natin ng kape, Pastor. Ang galing eh. And you know what? Ang sabi dito, but he that is least in the kingdom of God is what? Now is greater, Brother Mark. You are John the Baptist. Be careful. Eugene, you are John the Baptist. Ikaw? Di nga. So, naintindihan nyo na. Ibig sabihin, sa kingdom of God, the least is greater than John the Baptist. You know why? Because John the Baptist is not in the kingdom of God. He was a bridegroom, best friend. He is the best man of the groom. And the bride is the kingdom. Here's the punchline. If the least is greater than John the Baptist, there are people who are just least in the kingdom. What do you think is the cost of the pastor in the kingdom? What is the importance of the pastor? He is a representative of Christ here right now. You are the bride and he is the groom. We are the groom. Greater than the least. Greater than John the Baptist. Ang pinupoint out ko po sa inyo, paano papahalagan ang pastor sa church? Give the honor that his brother Rene Laser Morphe, but give the honor as a pastor of the church, the anointed of God. Amen? I hope nakaka-relate kayo. Pag hindi po kayo sold out, eh yan po biblical eh. Eh di humanap lang kayo ng pastor na pwede nyo irespeto ng doble. Pwede yung hindi doble eh. Okay lang po yun. Basta triple eh. Ayos mo ba? Huwag yung kakalimutan, may kinalaman to sa pagpapala ng buhay mo. Sinabi ko kanina, nandito ang susi ng manifestasyon. Hindi pwedeng ihiwalay ang consciousness of God and manifesting God by disregarding the consciousness of God, which is this thing is the part of God's consciousness. God wants you to honor your pastor. Amen. Because this is about worldliness. This is not just about manifesting billions and millions of dollars. This is about manifesting the glory of God. If the glory is given to God, the glory must be given to the pastor. Amen. Amen. Okay. Okay. Another point. Ano ang halaga ng pastor? Okay? Uulitin ko yung sinabi ko last time. 1 Thessalonians chapter 5,
verse 12 and 13. Sino po yung wala dito na nag-preach ako tungkol sa Pastor's Month? Gusto ko maintindihan niyo po ito, ulitin ko po ito. 1 Thessalonians. Okay. Tingnan niyo po sa verse 12. Verse 12. The word beseech. Isang malalim na pamamanhik. Mariin, marugdog na pamamanhik. Hindi lang pakiusap, may halong pautos. We beseech you, brethren. Christ liveth in me, fellowship, ministry. We beseech you. I am the Apostle Paul, right now, talking to you. Brethren, under the ministry of Brother Rene Leserberg, I beseech you that you are to esteem him very highly in love. The word esteem is give the highest regard. That is my beseeching to you this morning. And you must take heed of this kind of thing. Because God is talking to the people. I want that my pastor that is placed in your midst must be esteemed very highly. Double adverb. Esteem very, hindi lang, esteem him highly. Very highly. Wala akong limit kung hanggang saan kaya nung respeto siya as giving respect to the Lord who placed him to be in your church as your pastor. Kaya, not because matalino siya, not because pogi siya, pangalawa lang naman ako dyan. To esteem them very highly in love for their work, sake, feeding you, caring for you for 37 years. Wow! Ang dami hong nawawala sa ministry ng mga pastor. Nahuhulog sa kasalanan. Nagbaback out sa hirap ng buhay. Hindi ko maintindihan kung tinawag sila o hindi. Pero for a pastor to stay for 37 years. Wow! And be at peace among yourselves. Kaya meron kapayapaan sa church. Hindi ako naniniwala sa church may kontrabida. Hindi ako naniniwala sa church may sama ng loob, bagamat nagkakaroon. Pag naamoy ko may sama ng loob, may utusan ako, hoy, under mo sila. Patch them out. Huwag na makarating sa akin yan. Dahil sa church ng Panginoon, dapat may kapayapaan ng samahan. Wala nang magtatago ng sama ng loob kahit kanino. Gagamitin kayo ng diablo para mawasak ang church nyo. And that is very dishonoring to your pastor. Dahil kami mga pastor, makita niyo mamaya sa last point ko. Okay? Ang kapayapaan ng church ay nakasalalay kung ang pastor ay kinikilala at pinapahalagahan. Ang sabi po ng isang nag-aaway na magkapatid, dumating po yung panganay, "Uy, Adeng, huwag tayong mag-aaway. Kasi alam niyo naman ang nanay natin at ang ating tatay, sumasama ang loob. Respeto sa kanila, huwag tayong mag-aaway." Pag nag-aaway ang mga anak, ang sakit ng kalooban ng damdamin ng mga magulang. Ganon din po sa church. Hindi kami masaya nag-aaway-aaway kayo. Ako medyo malupit ng konti ako sa church. Pag meron sa inyo hindi magkasundo at nakarating sa akin, pag-uuntungin ko ulo nyo para matauhan kayo. Wala pa naman po ako na pag-uuntog. Wala pa. Dahil doon pa lang sa level na tumitino na. Kasi pag hindi tumino, may aalis. Ayaw ng Diyos na may hidwaan sa loob ng iglesia. Nasaan ang loving one another? Si Kristo nga namatay para sa'yo, tapos ikaw, nakarin ka lang ng pangit na salita. Aawain mo na. Eh, ang sabi ng Bible, ialay mo yung buhay mo sa kapatid mo. Hindi kami masaya na mga pastor na may alitan sa loob ng iglesia. Dumadami tayong mapayapa. Amen? Amen. Okay. Double honor kanina. Give the pastor double honor. Pangalawang verse, give the pastor the highest honor. Hindi ko alam na ang pastor pala pangalawa sa Diyos. Amen. Siya lang nag-amen eh. O sige, kung ayaw nyo, ang Pope na lang. Ang Pope ang nagkiklaim eh, pangalawa sa Diyos, vicar ni Christ. Payag ba kayo? Pag sinabi yung pastor, di no, pangalawa sa Diyos kayo, nung tinuturo ko po sa church niyan, alam niyo ang nangyari? The highest
Kung dalaga ka, ang pinaka-highest na mararating mo sa buhay na ito ay maging asawa ng pastor. Yun. 4 sa young people namin, nag-asawa ng pastor. Na young people na babae. Yung ngayon, 4 na nagsisisi sa akin, sinisisi ako. Joke lang. Totoo yun. Totoo yun. Hindi madaling maging asawa ng pastor. Ano niyo sa asawa ko? Alam niyo, nandito kami, nakatira kami lumipat kami from Carmona to Santa Rosa. Alam niyo naman siguro, ang misis ko, nakita naman, medyo may pagkabanidosa ng konti. Nalilate po kami. Ayaw niyang binubusinahan, ayaw niya. Sige, basta pagsakay mo sa kotse, huwag mo akong kukwestiyonin kung anong takbo ko ha. Imagine, pupunta kami ng Taguig. From Santa Rosa, 20 minutes na lang ang binigay sa akin. Eh di pinalilipad ko yung sasakyan. Ford Fiesta. Ang kotse namin nun. Nihilo ko! Ibababa ko! Ibababa ko! Nagagalit sa akin. Tinigil ko sa highway. Baba. Pwedeng doon, ha? Laba. Bumigay. Ang hirap ng isawa ng pastor pag na-late kayo. Ha? Magkakagulo tayo. Ayaw namin malate eh. Tama po ba? Yes. Okay. The highest honor. Double honor? The highest honor. Pangatlo, the heavens honor. Wow. Galing sa Diyos mismo. Ito galing kay Apostle Paul. Siyempre, galing din sa Diyos yan. Ito, direct. Ewan ko lang kung natatanda yung verse na ito, mga kapatid. This verse, I hope will bless you about your dealing with your pastor. Are you ready for the verse? Yes. Pastor Sir, ikaw lang sumigaw eh. Sino ba? Sino ba? Okay. John 3:7. I'm sorry, Joshua. Iba na yung Joshua. Joshua 3:7. And the Lord said unto Joshua, the Lord, the Most High God, nagsalita, Joshua, this day, your birthday, I will magnify thee in the sight of all your people. Is it wrong to honor the pastor? No. When God Himself said to Joshua, today I'm going to exalt you, to glorify you, to magnify you. I will manifest myself to you. This is heaven's honor. God is in the business of lifting up and blessing His leader so that people will see that and people will obey Him. Alam niyo po ba sa Joshua chapter 1? Ang sabi ng mga tao nang galing ha, okay Joshua, you lead us. Yung hindi susunod sa'yo, papatayin. Alam niyo kung totoo ngayon yan, wala na kaming member. Naubos na. Chapter 1. Huwag natin ituloy yan. Dako po tayo sa consolation. Patapos na po ako. Oy, patapos na. Last point na. Nakita natin ang value ng pastor sa Lord. Minamagnify niya ang kanyang leader before the people. If we are not being magnified by God at wala nakikitang unlad, kawawa yung pastor, nagkakasakit, walang pampa-hospital, utang dito, utang doon. Parang walang glory, ano? Pero pag nakita niyo yung pastor, may 3 kotse, wow. Mukhang minamagnify ni Lord. Nakapagtutor ang wife sa Singapore, sa Korea, asan ba yan? Minamagnify ni Lord at nakaka-bless. Okay? Ngayon, dako pala sa last point. Last point na po tayo. Okay. The consolation. Ano yung first point ko kanina? The creation of a pastor. Calling. I hope you have learned. The cares of the pastor. The temple of God. Wow. A man after God's own heart. The cares. Thirdly, the cost. Ano yung value ng pastor, sabi sa Bible? At bago ko iduloy yung third point ko, nakita niyo po, yung utos ng Diyos, kung paano itrato ang pastor, hindi po yun iniutos sa mga magulang o sa mga anak, paano itrato ang magulang. Ang sabi po ng Bible, honor your father and mother. Yun lang. Okay? Children, obey your parents.
in the Lord, for this is right. Nakita niyo yung utos sa Bible? Honor your father and mother, 10 commandments. Hello? Pero pagdating sa pastor, esteem them very highly in love. Double honor. Kasi darating ang Panginoon, magkakawat-awat kayo. Ayaw ng nanay mo sa church mo. Ayaw ng asawa mo sa church mo. But because your loyalty is to the pastor, to the Lord who called you to the church, I will continue with the church. Oh, yeah. Okay. Iba ang utos ng Diyos pag sa pastor. Kaya kung titignan po natin, next to God, wala kang sasambahin maliban sa Diyos. Ang pinakasunod na commandment, ang pinakamataas, esteem them very highly in love for your word's sake. Kuha nyo? Kuha nyo po yung point? Doon po nakukuha natin ng pastor. Siyang mandate ni God sa mundong ito. Pastors are catalysts of transformations in the community, sometimes in the nations. We are the catalysts. We spearhead the reformation. Okay? And then finally, the consolation. Having learned that our pastor is indeed called by God and anointed by God, having learned for so many years that your pastor has been that kind of pastor since then, so dedicated, so faithful. Sabi nga po ng prayer kanina, masipag na pastor, magaling na nagtuturong pastor. Now, do you want to know his consolation? Do you want to know ano yung kasiyahan ng mga pastor? And are you willing to give that? Okay, let us see in the Bible. In Romans 13, verse 7 and 8, ito po yung sinasabi. Render, therefore, to all their dues, bagamat sa government po ito, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Owe no man anything but to love one another. So makita po natin dito na honor to whom honor is due, sabi po ng Bible. Ano bang honor dapat meron kay Doc Murphy? Double honor, the highest honor, and the heaven's honor. Wow. Paano po may papakita natin yan? Paano po may papakita natin yan? Gusto nyo makita sa Bible? Okay? Tingnan po natin sa verse 2. Romans 13:2. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. So pag meron po tayong rebellious attitude and we do not give honor to whom honor is due, meron pong damnation na binabanggit. Okay? Meron po kaming kasabihan pagka mga independent pastors po kami ng independent churches. Pagka po yung nasa denomination, ang tanong, anong damnation ka? Wala ho kami sa damnation, independent po kami. Okay. For rulers are not terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Ako po niyo? So paano po natin bibigyan ng konsolasyon? Magbe-birthday na po ang ating pastor. Sa bawat araw ng buhay natin, paano natin may papakita na mahal natin ng pastor para magkaroon siya ng consolation? Number 1, Hebrews 13:17. Hebrews 13:17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dito po tayo patapos na. Sabay-sabay po tayo. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with consolation, and not with grief, for that is unprofitable for you. Let us stay here. Hoy, bawat isang nandito, may kinalaman sa buhay mo to. Nandito ka ba? The word that I would like to say from this verse, you will show your honor,
You give due honor to whom honor is due by submitting to your pastor. Hello? Meron ba ditong wife ng pastor? Sabi ko sa wife ko, hey, I am your husband. The Bible says, submit to your husband. And I'm your pastor. Double submission ka. Sinasabi ko yung dito kasi marami tayo. Kasi sa personal, hindi ko masabi. Tatakot ako eh. Oo, kaya medyo matapang ako kasi madami tayo. Pero pag uwi ito, mga delikado ko rito. Asa daw dito si Mrs. Murphy? Akala ko sadyang umiwas at gawa ng verse na rin. Magpapastor ka? Wife mo? Naiintindihan mo ito? Pastor, yung asawa ko hindi naman kasabit-sabit eh. May sabihin ako sa'yo, wala lang pake kung ano yung binigay ng Lord sa asawa, nandiyan na yan. God will bless you with your obedience to submit. Amen. Your role is to submit. Yes. Not to fight, not to argue. Yes. Say whatever you want to say to your pastor politely and gently. Yes. Pero pag ayaw niya tanggapin ang sinasabi mo, yes, pastor. At kung nakita mong mali talaga ang kanyang ginagawa, baka may tinuturo sa kanyang Panginoon. At kung sakaling ang husband mo at ang pastor mo nagkamali, hindi mo susumbatan. Sinabi ko ng pastor, tigas talaga ng ulo mo eh. Sa asawa mo, ganun ka rin. Ikaw talaga ayaw maniwala eh. Sabi ko, dito tayo dumaan eh. Dumaan ka. Sa gusto mo. Direction pa lang sa traffic, nag-aaway na. Sino yung ganun dito? Sabi ko, nandito tayo dumaan eh. Mali kasi yung waste na yan eh. It's just a waste of time. May sabihin ako sa inyo, sino dito ang member ng church? Are you a member of this church? Please. Sino hindi pa? Bakit sa kamay? Sino hindi pa? O lahat member na? May sabihin ako sa inyo, pakinggan niyo po mabuti. Baka hindi kayo nagtataas ng kamay, hindi kayo member sa church na to. Pag believer ka, tanda mo to. Pag believer ka ni Christ, hindi ka looban ng Panginoon na palipat-lipat ka at kung saan sa ka napunta. Yes. You must have a pastor according to your heart. Amen. If Doc Murphy is not your pastor, don't waste your time. Find someone. Yes. You must have a pastor that you will submit to. Yes. Because if not, you're just saying to God, Lord, I want to serve you in my own term, not in your own term, because I don't want to submit to the pastor. Amen. Are you not yet a member of the church? Find the pastor. Sabihin ko po sa inyo, endangered species na po si Doc Murphy. Yes. Mahirap po maghanap ng katulad niya. Ayan. Do you submit to Him? It is the Word of God. Sinasabi ko lang sa inyo. Mahirapan si Doc Murphy magsalita ng sinasabi ko. Baka sabihin ninyo, self-serving si pastor. Palagay ko naman sana hindi. Okay? Sabihin ko man sa inyo ito, ayaw nyo man ito, wala akong magagawa, aalis ako mamaya eh. Bahala kayo. Pag hindi ka nag-submit sa church at nagpa-member at wala kang pastor, kahit anong gawin mo, okay? Kahit anong gawin mo, para kang sumali sa basketball, shoot ka ng shoot, not counted. Not counted kasi sumushoot ka sa bola, nasa labas ka eh. Wala ka sa loob. Kaya ako nagpapa-member sa pastor na yan because I believe that God called him and he is the pastor that God gave me in this life. Amen. Amen. Kung inyo lang pong paglilimi-limi, ang pagiging pastor napaka-special po niya. Hindi po basta naging pastor si Doc Murphy. Hindi po kami basta naging pastor. Predestined po kami. Shaped up by God from our mother's womb to have a heart like this for the people.
na walang deceitfulness, walang flattering words. All we want is that people will draw closer to God. And God will be manifested. Okay. Second, patapos na po. After this, ulit na akong isa. Okay. Wala pa akong 2 oras. Last now, ito. Paano ko may ipapakita sa pastor ko na mahal ko siya? Sasabihin ko, pinagpe-pray ko siya? Madali gawin yun eh. Yes. Paano po? Alam niyo pinakamahirap na gawin? Para may pakita niyo, mahal niyo yung pastor niyo. Ang isa pong madali, maging mabunga. Masaya po kami kapag ang mga membro nagiging mabunga at nagmamanifest si God. Amen. Pero meron po ko sasabihin sa inyo isang bagay. Okay? Na ito po yung bakit ipit ang manifestasyon ng Panginoon sa blessing nyo. Financially. Hindi lang ho yan na mararating nyo. Pag sinabing manifestation, walang limit ho yan. Yes. Kung ang kaya mo, 100,000 ka lang, 100,000 ka lang, kaya mo i-manifest. Milyon-milyon ka lang. Kung kaya mo ng bilyon, magiging bilyonaryo ka. Walang limit ho yan, totoo po yan, Opex man. Pero hindi ho yan separated sa principle ng Bible. Okay? Pero ito po yung secret ng blessing ni Lord, financially. Okay? Are you ready? Okay. Philippians chapter 4, verse 17 to 18. Familiar na po kayo dito, di po ba? Bibigyan po ko ng din sa inyo. Napakalagang prinsipyo. Bakit po ito ay gano'n na lamang kalupit, ang verse na to? Sabi ni Paul, hindi dahil ako ay naghahangad ng financial gift nyo. Okay. Alam niyo naman siguro kung ang pastor materyoso o hindi, ano? Nalulungkot po ko mayroong pastor birthday niya. Yung mga young people, gumawa ng mga artworks. Nung tinanggap ng pastor, binasura niya ho yung mga artworks. Happy birthday, pastor. We love you. Hindi ito yung kailangan ko. Makakain ko ba to? Patay na ho yung pastor. Nakakalungkot. Bata pa rin. Okay. But I desire fruit. Fruitfulness is what we want to see in our people. I want to see fruit of your love for me. Alam niyo po yung pinakita ditong fruit of love? That I may abound to your account. Abounding in what? But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you. Nagpadala po ng financial support. Ang mga taga-Church of Philippi, kay Apostle Paul. Okay? I will show you the deeper meaning of this. Ang sabi po ni Paul, led by the Spirit, yung pinadala niyong financial, yung gift niyo sa akin, gift, financial gift ang pinag-uusapan dito. Para sa Panginoon, the things which were sent from you. Basahin po natin, sabay-sabay. An odor of a sweet smell, sacrifice, acceptable. I hope nagsising in sa isip niyo. Pag nagbibigay kayo sa pastor, whatever it is, as a token of my appreciation, giving honor to my pastor. Hindi po lamang yan, iniabot ninyo, meron pong usok na umaangat sa langit. At ang tawag po ng Bible, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable. You're worshiping God. You're pleasing God. Galing sa pagmamahal sa inyong pastor, sa inyong puso, para sa inyong pastor. And the deeper meaning of this is this. Sabi po ni Paul sa verse 19, out of my joy and consolation, hindi ko kayo magagantihan.
bilang isang missionary. But my God, the owner of the world, the Jehovah Jireh, my God, will supply, will bless you according to His riches in glory in Christ Jesus. That is the secret of financial blessing. When you give consolation to your pastor through financial gift. Okay. One more thing before I close. If you will esteem very highly your pastor, show it, lalo na kapag may importanteng okasyon siya. Sa aming church, pag birthday ko, Pastor Sunday po yun nakatapat. Okay. Nag-iisip po ang mga members, anong ibibigay namin kay Pastor as a token of our appreciation. Okay? Hindi ko po babanggitin ang ibang mga tinanggap ko sa mga members. I don't want to use examples sa church. Maliban ko mga personal na bagay. Dahil baka sabihin nyo, grabe naman ito si Pastor, no, kinahamon kami yan. Okay. Yung Jehovah Jireh, God shall supply, is a promise given to those who are supportive. Next point, submission, supportive and submissive ka sa pastor mo, God will bless you. Okay. Take note, the word Jehovah Jireh is very much clear, but my God shall supply. Remember when Abraham offered his son? Remember that? There was a lamb. Paus ako kay paus yung lamb. Para saan po yung lamb, yung provision ng Panginoon? Tell me. Para saan po yung lamb? Ha? Gagamitin po yon sa worship. Nakita niyo po yung relationship. Gagamitin po yon sa paglilingkod sa Diyos. Gagamitin po yon sa pagbibigay ng honor and glory to God. Yung pong verse na to, at God as being Jehovah Jireh, are promises, truth, given to the people whose heart is to honor God by giving financial support for the work and for the pastor. Amen. You get it? Don't just claim that verse, hindi ka faithful sa giving mo. Don't use that verse dahil gusto mo lang yumaman at pag-manifest, magkaroon ka ng kotse at bahay. Everything must be linked for the work of the ministry, for the growth of our church, for the growth of my pastor. Sana lahat ng kanegosyohan nyo, andun si pastor kapag nag-sacrifice, pag nag-thanksgiving kayo, pero pag kumikita na, hindi na siya kasama. Binanggit ko sa ibang mga pastor. Alam niyo po ba si Paul yung Gitchu, one of the richest pastors? Ang mga member niya ayaw bibili ng sasakyan nang hindi kasama ang pastor na may sasakyan din. Nagkataon, member niya ang may-ari ng Hyundai. Daming kotse. Ngayon niyo po, lagi nilang naalaala ang pastor. Final verse. Okay? Hebrews 13:7. Remember them which have the rule over you. Hindi yung tatawag lang kayo, Pastor, may sakit ako. Pastor, may na-aksidente. Pastor. Pero nung tumatanggap kayo na maraming kayamanan, hindi naalala si Pastor, tawagin niyo naman. Marunong naman kumain sa 5-star hotel si Pastor eh. Sanay naman yan. Di ba? Pastor, celebrate tayo. Nakaka-commission ako. Amen. And you are giving God a sweet smell, okay? An odor acceptable and well-pleasing to God. I hope umangat pa ang inyong relasyon sa inyong pastor. Nasa kanya ang susi ng inyong ikapagpapala at ng manifestasyon ng pagpapala pa sa inyong buhay. Say amen if you believe. Amen. Ayaw pong natin kumayo.
Tawagan ko po si Pastor and the wine, please. In front, and we will pray for you. Amen. Natutuwa po ako sa inyong mga sigaw ng amen. Amen. Ang pinakamalakas na nag-amen, talagang blessed na blessed yan. Amen. Uy, dumami. Okay. So si Pastor